Another day na naman na productive tayo. Nakapagtanim tayo ng niyog, nakapagtanim ng saging. Bukas ay maglilinis ako dito. Pero itong mga itong mga tinanggal ko mga damo-damo, hahayaan ko siyang mabulok dito. Hindi ko to aalisin dito para gumanda itong lupa. Meron na naman akong inspirasyon. Ayan, mga saging. Hello mga kasimple, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Joy, isang plain housewife na nakatira dito sa isa sa mga syudad dito sa Australia. At dahil gusto ko yung buhay probinsya, kaya yung nakikita nyo ay ako ay nagtatanim para lang akong nasa bundok ng Mindanao kung saan ako nanggaling. Pagkatapos ko nga palang magtanim, inaya naman ako ng asawa ko na pupunta kami sa sentro. May bibilhin daw siya, kaya pagkapahinga ko ay ako ay naligo. At bago pa man ako nakapag-ayos-ayos, eto magsasampay muna ako ng aking mga sinalang sa washing machine. Para habang nasa labas kami ay natutuyo na rin itong aking mga nilabhan. Marami tayong mga kababayan na nandito sa Townsville nakatira. At marami na rin akong mga kilalang mga kapwa nating Pinay. Lahat sila may mga kanya-kanyang trabaho. Pero ako, dito lang sa bahay umiikot ang maghapon ko. Naglalaba, nagluluto, nag-aasikaso ng estudyante sa umaga, naglilinis at kung ano-ano pa, basta mga gawaing bahay. At syempre, ang pinakagusto kong ginagawa ay ang pag-gardening. Gusto ko din naman magtrabaho dito, kaya lang hindi ako marunong mag-drive. Ninenervyos ako mag-practice. At ito, pagkatapos kong magsampay ay simpleng ayos lang, maglalagay lang ng polvo. Kasi sa ngayon, ang panahon dito ay napakainit, napakamaalinsangan. At syempre naglagay na din ako niyan ng sunblock. Yun ang pinaka-importante na hindi dapat kalimutan, yung sunblock. So ganun lang kasimple mag-ayos, sa sasakyan na lang ako magsuklay. Ay, grabe. Buti malamig-lamig na. Ang init sa labas, grabe. Ito kasi yung pinakamainit na buwan dito sa Townsville, itong February. Nandito na nga pala kami sa mall. Kakain daw muna kami ni boss. Ito yung tanghalian namin, 2:00 na. O siya, kain muna tayo mga kasimple. Order tayo ng pagkain. Ayan ang drinks namin, kita nyo? Tubig-tubig na lang tayo. Ganito tayo kapag tumatanda na. Tubig-tubig na lang at ang dami nang nararamdaman.
At ito pagkatapos namin kumain, naghiwalay na kami ng asawa ko at mag-iikot-ikot lang daw siya dito sa mall. Ako naman ay dumiretso dito sa grocery, and as usual kapag namimili ako ang tagal. Kaya siguro ayaw akong samahan ng asawa ko dito. Mas gusto niya yung mag-iikot-ikot na lang siya habang nag-iintay sa akin. Kasi kapag may binibili ako, ganyan ang style ko. Binabasa, tapos binabalik kung ano-anong dinadampot. Tapos sa bandang huli ang kukunin ko ay yung unang dinampot ko pa rin. Kukuha ako ng honey dito, pero itong honey na ito napakamahal. Parang nagdadalawang isip pa ako, pero gusto ko siya kasi 200 mgo ang nakalagay. Yung iba ay 30 plus lang, may 50. Sa totoo lang kuray po talaga ako mga kasimple. Pero kapag para sa health naman, minsan hindi ko na rin pinapansin yung presyo. Pero ganun pa man, natatagalan pa rin ako kasi binabasa ko talaga yan isa-isa. Bawat dampot ko, binabasa ko muna. Kung ano yung mga nakalagay, ewan ko. O diba, sa bandang huli yung unang dinampot ko pa rin ang kinuha ko. At tamang-tama, nakuha ko na lahat ng kailangan ko. Nag-chat naman itong asawa ko at uuwi na daw kami kung tapos na ako. At paglabas ko ng grocery, nakita ko siya na may bit-bit. Akala ko kung ano lang, yun pala ay para daw yan sa akin. Ako nga pala yung tipong babae na hindi nagdidiman ng kung ano-ano sa asawa. Kahit pa alam kong kayang-kaya naman niyang bilhin. At ito namang asawa ko, hindi yan mahilig magbigay kapag may okasyon. Nagbibigay yan kahit anong oras kapag gusto niya. Katulad ngayon, nag-aya lang siyang kumain kami sa labas kasi hindi ako nakapagluto. At napagod na nga ako kakatanim sa garden. Pero ayan, nasurpresa ako at pinilhan niya ako ng GoPro para daw sa pagbablog ko. O siya, yun lang mga kasimple, hanggang sa susunod nating video. Thanks for watching. Bye!